Sila ang mga nananatili. Sa panahon ng pagsubok, doon nasusukat kung sino ang tunay na kaibigan. Hindi sa panahon ng kasaganaan, hindi sa sandali ng kapangyarihan, kundi sa mga oras ng pagkalugmok, sa mga araw ng pangungulila, at sa mga sandaling kailangang ipaglaban ang taong minsang itinuring na haligi ng bayan. Ngayon, sa isang banyagang lupa, sa malamig na selda sa The Hague, isang dating pangulo ang humaharap sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Una sa lahat, nariyan ang kanyang anak, ang babaeng hindi kailanman nangiming ipaglaban ng kanyang ama, si Sara Duterte. Sa likod ng matapang na imahe ng isang pinunong sanay sa laban, isang anak pa rin siyang may pusong handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang tatay. Lumaki siya sa lilim ng isang ama na naging tagapagtanggol hindi lamang ng kanilang pamilya kundi ng buong bayan. Ngayon, sa harap ng isang pandaigdigang kaso, hindi nagdalawang isip si Sara na ipakita ang kanyang katapatan. Hindi siya kailanman natakot sa mga batikos, sa mga panghuhusga, sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang pamilya. Sa kanyang pananahimik ay may bigat ng paninindigan. Alam niyang ang laban ng kanyang ama ay laban din niya. Kasama rin sa hanay ng mga hindi bumibitaw si Salvador Medialdea. Hindi lang isang kaalyado, kundi isang kaibigan, isa sa iilang tao na alam ang tunay na pagkatao ng dating Pangulo, hindi bilang isang leader, kundi bilang isang tao. Sa mahabang panahon ng kanilang pagkakaibigan, dumaan sila sa maraming pagsubok, mula sa panunungkulan sa gobyerno hanggang sa personal na laban sa buhay. Ngunit hindi nagbago ang kanilang samahan. Sa oras ng pangangailangan, nariyan si Medialdea, tahimik ngunit matatag, hindi kailanman tatalikod sa isang kaibigang itinuring na parang kapatid. At nariyan si Robin Padilla, ang aktor na minsay hinangaan ng marami bilang isang action star, ngunit mas hinangaan ng piliin niyang manindigan para sa isang kaibigang itinuturing niyang pangalawang ama. Wala siyang pag-aalinlangan, hindi siya nagdalawang isip, lumipad siya patungo sa The Hague, hindi lang para ipakita ang kanyang suporta, kundi para iparamdam na sa kabila ng distansya, sa kabila ng malalaking pader ng kulungan, may isang kaibigang handang damayan siya, hindi para sa politika, hindi para sa anupamang dahilan, kundi para sa personal na paninindigan. Dahil sa gitna ng ingay ng mundo, sa harap ng mga mata ng lahat, nais niyang ipakita na may mga taong mananatili kahit anong mangyari. Isa pa sa mga hindi kailanman bumitiw ay si Harry Roque. Matagal nang kilala bilang tagapagtanggol ng dating Pangulo, matagal na ring sanay sa mga batikos at panghuhusga. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matapat. Alam niyang hindi madaling ipagtanggol ang isang leader na maraming kaaway. Ngunit para sa kanya, ang katapatan ay hindi nasusukat sa iniisip ng iba, kundi sa paniniwalang dapat ipaglaban ang taong nanindigan para sa bayan. At syempre, nariyan si Bongo, ang tahimik ngunit matibay na kaibigan, ang taong hindi kailanman iniwan ang dating Pangulo mula noon hanggang ngayon. Hindi isang tradisyonal na politiko, hindi isang taong mahilig sa grandiosong pahayag, kundi isang tunay na kaibigan. Alam ng marami kung gaano siya kalapit sa dating Pangulo, hindi lang bilang isang kaalyado, kundi bilang isang taong itinuturing ng bahagi ng pamilya. Sa bawat hakbang ng dating Pangulo, nariyan siya sa tabi nito. At ngayon, sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, hindi siya kailanman lumayo. Sa harap ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, may mga taong hindi tumatalikod. May mga taong handang manindigan, hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa impluwensya, kundi dahil sa tunay na pagkakaibigan at paniniwala. Sa mga oras ng pangungulila, sa mga araw ng kawalan ng pag-asa, sa panahong kailangang lumaban para sa katotohanan, sila ang mga nananatili.